Kumusta kayo? For today, may kwento ako sa inyo, isa sa mga paborito kong itinuro ni Jesus. Simple lang to ha, tungkol sa isang tatay at sa dalawang anak niya. Pero wow, ang lalim ng aral. Okay, so let's dive right in. Ready na ba kayo? Ganito yung kwento. Meron daw isang ama na may dalawang anak na lalaki. So itong ama, lumapit siya doon sa panganay niyang anak. Ang sabi niya, anak, pwede bang magtrabaho ka muna ngayon doon sa ubasan natin? Simple lang yung pakiusap, 'di ba? Parang pamilyar, ano? Ang sagot nung unang anak, diretsahan, ayoko po. Ouch, di ba? Pero alam nyo, maya-maya, parang nagbago yung isip niya. Siguro na konsensya. At kahit na umayaw siya sa simula, ang ginawa niya, pumunta pa rin siya sa ubasan at nagtrabaho. Okay, so next scene. Yung ama naman, pinuntahan niya yung pangalawang anak. Same request, same pakiusap. Anak, punta ka sa ubasan, magtrabaho ka doon na yon. Eto na! Dito na magkakatalo. Kasi itong pangalawang anak, ang bilis ng sagot niya. Sige po, itay, pupunta po ako. Parang ang bait pakinggan, no? Pero, anong ginawa niya? Ayun, wala. Hindi siya pumunta. Hanggang salita lang. So, ayan na yung dalawang sitwasyong natin. Ngayon, tingnan natin kung ano ba yung punto ni Jesus dito at kung sino ba talaga ang sumunod. So tinanong ni Jesus yung mga tao, at tatanungin ko rin kayo. Sa tingin nyo, sino sa dalawa ang talagang gumawa ng gusto ng ama nila? Yung humindi, pero ginawa pa rin? O yung umuo, pero wala namang ginawa? Ano sa tingin nyo? Siyempre, alam na natin yung sagot, di ba? Obvious naman, yung unang anak. Kasi at the end of the day, siya yung kumilos. Ang nakakatuwa dito, yung mga kausap ni Jesus noon, alam din nila yung tamang sagot. Ang hindi lang nila na-realize, sila pala yung pinapatamaan ni Jesus. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Ano ba talaga yung mas malaking aral na gustong ituro sa atin ng kwentong to? Simple lang, ang pagiging totoo ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Actions speak louder than words, ika nga. Kasi yung mga ginagawa natin, yun ang totoong nagpapakita kung ano ba talaga ang laman ng puso natin. At may sinabi pa nga si Jesus na saktong-sakto dito. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Sino lang daw? Yung mga gumaganap, yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama. So, ang challenge para sa atin ngayon, hindi lang yung basta naintindihan natin yung kwento. Ang totoong tanong ay, paano tayo magiging isang tagagawa o doer sa sarili nating buhay? So ano ba yung ibig sabihin ng pagiging isang doer? Well, eto yon. Simple lang. Pagsunod sa utos ng Diyos. Pakikipag-cooperate sa Kanya. Pagpapakita ng pag-ibig, hindi lang sa sabi-sabi, kundi sa gawa. At syempre, paglilingkod sa iba. At yung hindi tayo purong pangako lang na napapako. At hindi lang to tungkol sa pag-iwas sa mga wag gawin ha. Mas mahalaga pa nga yung paggawa ng mabuti. Kasi tinatawag tayo ng Diyos na maging partners niya sa pag-aalaga at pagbibigay ng pagpapala sa mundo. So, kung ikukumpara natin, may dalawang klase. Yung sayer at yung doer. Yung sayer, yun yung parang pangalawang anak. Opo, sige po, pero wala namang nangyayari. Pero yung doer, yun yung unang anak. Baka nag-hesitate pa nung una, pero sa huli, sumunod. Yun yung nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa gawa. At speaking of a doer, kung naghahanap tayo ng a perfect example, yung pinaka-ultimate role model, meron. At yan ay walang iba kundi si Jesus mismo. Siya ang perfect example ng isang anak na totoong naglingkod at sumunod sa kanyang ama. May isa ngang sinabi si Jesus, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Grabe no? Parang sinasabi niya na yung nagpapalakas sa kanya, yung nagbibigay buhay sa kanya, ay yung pagsunod sa Ama. At kitang-kita naman yan sa buong buhay niya, di ba? Bawat ginawa niya, bawat pagtulong sa tao, bawat sakripisyo, yun ay pagpapakita ng pag-ibig at pagsunod. Ang buong buhay ni Jesus ay isang malaking yes sa Ama. Isang yes na ipinakita sa gawa, hindi lang sa salita. Kaya para sa atin ngayon, ito yung iiwan kong tanong. Hindi para bukas o sa susunod na linggo ha, para ngayon. Paano mo ipatakita sa gawa na mahal mo ang Diyos? Anong isang maliit na bagay na pwede mong gawin ngayon din?